Welcome to Heart Secrets. Bernie, kung alam mo lang kung gaano na ako katagal naghihintay sa'yo. Mahina ngunit malinaw ang bulong ni Diana sa tenga ko habang mahigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Ramdam ko ang mainit niyang hininga sa leeg ko at ang malambot niyang katawan na halos dumikit na sa dibdib ko. Diana, baka may makakita sa atin. Mahina akong sagot habang pilit kong pinipigilan ang sarili ko. Ngunit parang wala na siyang pakialam. Hinawakan niya ang pisngi ko at marahan akong hinarap sa kanya. Sa mga sandaling yon, kitang-kita ko ang kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Halo ng pananabik at lungkot. Matagal na akong nag-iisa, Bernie. Bulong niya. At ikaw lang ang nandito. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Pero bigla na lang niyang inilapit ang labi niya sa akin. Isang halik na hindi ko dapat tinanggap. Isang halik na hindi ko dapat ginantihan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bernie, 30 taong gulang. At kung may isang bagay man akong gustong burahin sa buhay ko, Miss Hart, iyon ay ang panahong tumira ako sa bahay ng kuya ko. Hindi dahil masama ang naging trato nila sa akin. Sa totoo lang, kabaligtaran pa nga. Pero doon nagsimula ang kasalanang hanggang ngayon ay bit-bit ko. Ang kasalanang kinasangkutan ko at ng aking hipag. Si Diana. Nagsimula ang lahat nung mawalan ako ng trabaho. Nagtatrabaho ako noon bilang helper sa isang construction company sa Maynila. Hindi man kalakihan ng sahod, sapat naman para makabayad ako sa renta ng maliit kong kwarto at may kaunting ipon para sa sarili ko. Pero isang araw, bigla kaming tinanggal ng kontraktor. Natigil daw ang proyekto. Sa isang iglap, nawalan ako ng trabaho. 2 buwan akong naghanap ng bagong mapapasukan. Halos lahat na ng construction site sa paligid ng Maynila, pinuntahan ko na. Pero pare-pareho lang ang naging sagot na narinig ko. Wala pang bakante. Habang tumatagal, paubos ng paubos ang ipon ko. Hanggang sa dumating ang araw na wala na akong pambayad sa renta, Miss Hart. Doon ako napilitang lumapit sa kuya kong si Kuya Randy. Mas matanda siya sa akin ng 5 taon. May sarili na siyang pamilya, may asawa at isang anak na lalaki na 7 taong gulang. Driver siya ng delivery truck, kaya lagi siyang wala. Kaya naman nahihiya akong makituloy sa kanila. Lalo na kapag malalayong biyahe ang assignment. Nakatira sila sa isang maliit ngunit maayos na bahay sa isang subdivision sa Cavite. Noong una, nahihiya talaga akong lumapit sa kanya. Pero wala na talaga akong ibang mapuntahan. Tinawagan ko siya isang gabi. Kuya, pwede ba akong makitira pansamantala? Mahina akong tanong. Hindi siya nagdalawang isip. Loko ka ba? Siyempre naman, kapatid kita. Dito ka muna hanggang makahanap ka ulit ng trabaho. Kinabukasan, dala ang maliit kong bag ng mga damit, dumating ako sa bahay nila. Si Ate Diana ang unang sumalubong sa akin. Matagal ko na siyang kilala. 5 taon na kasi silang kasal ni Kuya. Pero kung tutuusin, bihira lang kaming magkausap noon. Hindi ko rin siya gaanong napagmasdan noon. Pero nung araw na yon, parang ngayon ko lang siya nakita ng maayos. Simple lang siya, Miss Hart. Puting t-shirt at maong short. Nakapusod ang mahaba niyang buhok at halos walang makeup. Pero napansin kong maganda pala talaga ang hipag ko. Maputi ang balat, maamo ang mukha, at may mga matang parang laging may iniisip. Bernie, buti naman dumating ka na. Nakangiti niyang sabi habang binubuksan ang gate. Salamat, Ate Diana. Pasensya na kung makakaabala ako. Nahihiya akong sagot. Ano nga bahala? Ikaw talaga, bahay mo rin to. Pinapasok niya ako sa loob. Habang naglalakad kami papunta sa sala, narinig ko ang boses ng pamangkin ko. Si Tito Bernie! Tumakbo si Kyle papunta sa akin at niyakap ako sa bewang. Napangiti rin ako. Matagal ko na ring hindi nakita ang batang yon. Kamusta ka na, champion? Sabi ko habang ginugulo ang buhok niya. Dito ka na ba titira? Tanong niya. Pansamantala lang. Yehey, may kalaro na ako. Napatawa si Diana. Bernie,
ilagay mo muna yung gamit mo sa kabilang kwarto. Doon ka muna matulog. Tinulungan pa niya akong ayusin ang maliit na kwarto sa dulo ng bahay. Habang inaayos ko ang bag ko, napansin kong siya mismo ang naglatag ng bagong kumot at unan. Hindi na kailangan, ate. Kahit ano lang okay na. Sabi ko, bisita ka namin. Siyempre dapat maayos. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang init akong naramdaman sa dibdib ko sa simpleng pag-aasikaso niyang yun. Simula noon, Miss Hart, naging normal na ang buhay ko sa bahay nila. Tuwing umaga, gigising ako ng maaga para maghanap ng trabaho. Si Diana naman ang naghahanda ng almusal. "O Bernie, kumain ka muna bago umalis." Lagi niyang tawag. Madalas, sabay kaming kumain ni Kyle habang siya naman ay abala sa kusina. Napansin ko rin na halos siya lang ang gumagawa ng lahat ng gawain sa bahay. Paglilinis, pagluluto, paglalaba, at pag-aalaga sa anak nila. Si kuya kasi madalas wala. Minsan, 1 linggo bago umuwi. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, napansin kong tahimik si Diana. "Ate, okay ka lang?" Tanong ko. Bahagya siyang ngumiti pero halatang pilit. "Okay lang." Hindi ko na yun pinilit. Pero habang tumatagal ang mga araw, napansin kong madalas siyang mapatulala. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin lang sa cellphone niya. Parang may hinihintay na message. Hanggang sa isang gabi, ako na lang at siya ang gising sa sala. Tulog na si Kyle sa kwarto. Ako naman noon ay nanonood ng TV habang naghahanap ng trabaho sa cellphone ko. Biglang nagsalita si Diana mula sa kusina. Bernie, pwede ba kitang makausap sandali?" Hindi ko pa alam noon na ang simpleng usapang yon ang magiging simula ng lahat, Miss Hart. Ang simula ng lihim na relasyon namin sa iisang bubong. Nilingon ko si Diana na nakatayo sa may pintuan. Mahina ang ilaw doon kaya kalahati ng mukha niya ay natatakpan ng anino. "Oo naman," sagot ko habang pinapatay ang TV. Lumapit ako sa dining table kung saan siya nakaupo. May hawak siyang baso ng tubig at tila malalim ang iniisip. Napansin ko rin na parang namumugto ang mga mata niya. "May problema ba, ate?" Tanong ko. Sandali siyang natahimik bago huminga ng malalim. "Bernie, sa tingin mo ba normal lang sa mag-asawa na halos hindi na nag-uusap?" Nagulat ako sa tanong niya. "Bakit mo naman nasabi?" Napababa siya ng tingin sa mesa. "Ilang linggo na namang wala ang kuya mo. Kahit text, wala." Hindi ko alam kung ano ang sasagot ko. Alam ko naman na ganun talaga ang trabaho ni kuya. Delivery driver siya. Minsan, malalayong probinsya ang biyahe kaya ilang araw bago makauwi. Pero iba ang lungkot na narinig ko sa boses ni Diana. "Siguro, busy lang si kuya." Sabi ko. Ngumiti siya pero halatang pilit. "Palagi na lang bang ganun ang dahilan?" Sandali kaming natahimik. "Alam mo ba," mahina niyang sabi, "bago kami ikasal ng kuya mo, sobrang sweet niya. Halos araw-araw niya akong hinahatid sa trabaho noon." Bahagya siyang natawa. Ngayon, parang hindi niya na ako napapansin. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong nakaramdam ng awa sa kanya. Hindi ko rin alam kung bakit parang gusto ko siyang yakapin para pagaanin ang pakiramdam niya. Siguro pagod lang si kuya sa trabaho. Umiling siya. Hindi na lang pagod ang usapan, Bernie. Unti-unti siyang tumingin sa akin. At doon ko napansin ang kakaibang lungkot sa mga mata niya. Pakiramdam ko, mag-isa na lang ako sa buhay. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko ng sandaling yon. Pero kusa akong tumayo at lumapit sa kanya. "Hindi ka nag-iisa, ate," sabi ko. Dahan-dahan kong hinawakan ang balikat niya. At bigla na lang siyang napayakap sa akin. Nagulat ako, Miss Hart. Ramdam ko ang bahagya niyang panginginig habang nakasandal ang ulo niya sa dibdib ko. "Pasensya ka na, Bernie." Mahina niyang sabi. "Masyado lang siguro akong emosyonal." "Okay lang." Sagot ko naman. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming ganon.
Pero habang tumatagal, napansin kong hindi na siya bumibitaw sa akin. Sa halip, lalo pa siyang sumisiksik sa yakap ko. Doon ko naramdaman ang kakaibang kaba. Diana, mahina akong sambit. Unti-unti siyang nag-angat ng tingin sa akin. Magkalapit na magkalapit ang mga mukha namin. Halos maramdaman ko na nga ang mainit niyang hininga. Bigla na lang nagtagpo ang mga labi namin. Isang halik na puno ng lungkot. Sandali kaming natigilan pareho. Parang pareho kaming nagulat sa nangyari. Bernie, mahina niyang bulong. Pero bago siya makapagsalita, muli ko siyang hinalikan. Sa pagkakataong yun, hindi siya umiwas. Sa halip, gumanti siya, Miss Hart. Parang doon niya ibinuhos lahat ng lungkot at pangungulila na matagal niyang kinikimkim. Unti-unti siyang kumapit sa akin. Habang mahigpit ko rin siyang niyayakap. Sa mga sandaling yon, parang nakalimutan namin kung sino kami. Nakalimutan namin na siya ang asawa ng kuya ko. At ako, ang kapatid nun. Sa gabing yun, pareho naming hinayaan ang sarili naming malunod sa damdaming yon. Maya-maya ay napaatras siya. Halos hindi siya makatingin sa akin. Bernie, mali ito. Mahina niyang sabi. Pero sa halip na lumayo, muli ko siyang hinawakan sa kamay. Ate, nagtagpong muli ang mga mata namin. At sa sandaling yon, pareho naming naintindihan ang iniisip ng isa't isa. Pinagapang niya ang kamay niya sa likod ko habang hinahalikan ako sa leeg. Mainit ang halik niya. Desperada. Para kaming dalawang taong hinahabol ng oras at sabik na malasahan ang isa't isa. Wala nang salitang kailangan. Marahas ko siyang hinapit sa bewang at inuupo sa lamesa. At sa gabing yun, sa loob ng bahay na pag-aari ng kuya ko, may nangyari sa amin ng hipag ko. Isang bagay na alam naming pareho na hindi na namin mababawi. Kinabukasan, nagising akong magulo ang isip. Habang nakahiga sa kama, paulit-ulit kong iniisip ang nangyari kagabi. Hindi ko alam kung pagsisisihan ko ba yon o hindi. Pero isang bagay ang sigurado. Simula sa gabing yon, hindi na magiging normal ang buhay namin sa iisang bubong. Isang linggo ang lumipas matapos ang gabing yon. Isang linggo na puno ng katahimikan at kakaibang tensyon sa pagitan namin ni Diana. Sa umaga, parang walang nangyari. Pareho kaming normal kung kumilos. Nag-uusap tungkol sa almusal, tungkol kay Kyle, o tungkol sa kung anong bibilhin sa palengke. Pero kapag nagkatitigan kami, may kung anong hindi maipaliwanag na damdamin sa pagitan namin. Isang lihim na pareho naming pinipilit kalimutan. Pero pareho rin naming alam na hindi na talaga yon mawawala. Dumating ang Sabado ng umagang yon, nang biglang dumating si Kuya Randy mula sa biyahe. Pagpasok pa lang niya sa bahay, malakas na ang boses niya. Oy, Bernie! Buhay ka pa ba? Lumabas ako ng kwarto at napangiti nang makita siya. Kuya, akala ko next week ka pa uuwi. Maagang natapos ang biyahe ko. Sagot niya habang tinatapik ang balikat ko. Lumabas din si Diana mula sa kusina. Oy, dumating ka palahan. Ngumiti si Randy sa asawa niya, pero napansin kong mabilis lang ang palitan nila ng tingin. Parang may distansya. Magluto ka ng pulutan, Diana. Sabi niya habang inilalapag ang dala niyang 2 bote ng alak sa mesa. Magiinom kami ng kapatid ko. Napatawa ako. Kuya, matagal na akong hindi umiinom. Kaya mas lalo kang dapat uminom. Wala akong nagawa kundi sumama. Habang tumatagal ang gabi, paunti-unti nang nauubos ang laman ng mga bote. Nagkwentuhan kami tungkol sa trabaho niya, tungkol sa buhay, at tungkol sa kung ano-ano pang bagay. Kamusta na ang paghahanap mo ng trabaho? Tanong niya sa akin. Ganun pa rin, kuya. Sagot ko. Pero may mga pinasahan na ako kahapon. Tiyaga lang, sabi niya pagkatapos ay uminom. Bandang 12:00 ng gabi, bahagya na kaming tinamaan pareho. Last na to, sabi ni Randy habang inuubos ang laman ng bote. Tumango ako.
Pagkatapos noon ay pareho na kaming nagpasyang matulog. Nauna siyang pumasok sa kwarto nila ni Diana. Maya-maya pa'y tumayo na rin ako para dumiretso sa sarili kong silid. Habang naglalakad ako, napadaan ako sa tapat ng kwarto ng mag-asawa. Doon ko narinig ang kakaibang daing mula sa loob. Huminto ang mga paa ko. Hindi ko na kailangang mag-isip kung ano yon. Kabisado ko ang tunog na yon. Biglang bumalik sa isip ko ang nangyari sa amin ni Diana. 1 linggo na ang nakalipas. Parang may kumurot sa dibdib ko. Isang kakaibang pakiramdam. Parang selos. Pero agad kong sinaway ang sarili ko, Miss Hart. Sino ba naman ako para magselos? Asawa siya ng kuya ko. At ako, isa lang akong lalaking nakikitira sa bahay nila. Wala akong karapatan. Agad akong pumasok sa kwarto ko at humiga sa kama. Pabiling-biling ako at hindi makahanap ng komportableng posisyon. Kahit anong gawin ko, hirap akong makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang narinig ko kanina. Hanggang sa napansin ko ang oras sa cellphone ko. Pasado 1:00 na ng madaling araw. Napabuntong hininga ko at mariin kong ipinikit ang mga mata ko. Nang biglang may kumatok sa pinto ng kwarto. Napakunot ang noo ko. Tumayo ako at dahan-dahang binuksan ng pinto. Si Diana. Nakatayo siya sa harap ng pinto. Basa ang buhok niya at nakasuot lang ng manipis na pantulog. Naamoy ko ang natural niyang bango habang nakatayo siya malapit sa akin. Diana, gulat kong sabi. Pwede ba akong pumasok? Sandali akong natigilan. Pero tumangurin ako at binuksan ng maluwag ang pinto. Pumasok siya sa loob at dahan-dahan kong isinara. May problema ba? Tanong ko. Hindi agad siya sumagot. Sa halip ay naupo siya sa gilid ng kama ko. Tulog na ang kuya mo. Mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Bakit ka nandito? Huminga siya ng malalim bago tumingin sa akin. Bernie, alam kong narinig mo kami kanina. Diretsong sabi niya. Hindi ako nakapagsalita agad, pero sa huli, tumangurin ako. Tahimik siyang tumingin sa akin. Parang may hinahanap na sagot sa mukha ko. Bahagya pa siyang lumapit. Hindi ako nakaiwas sa titig niya. Hindi ko inasahan ang sumunod niyang ginawa, Miss Hart. Bigla niya akong hinawakan sa kamay. Bernie, mahina niyang bulong. Hindi ko yun ginawa dahil gusto ko. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Unti-unti siyang lumapit sa akin. Hanggang sa halos magtapat na ang mga mukha namin. Iba ang gusto ko. Ramdam ko ang mainit niyang hininga sa mukha ko. Diana, mahina akong bulong. Pero huli na. Hinawakan niya ang batok ko at marahan akong hinalikan. Sa pagkakataong yon, Miss Hart, mas matagal at mas puno ng damdamin. Muli naming hinayaan ang sarili naming lamunin ng damdamin. Isang gabing mas matindi kaysa sa nauna. Isang gabing lalong nagpalalim sa lihim naming dalawa. At habang lumilipas ang mga oras, pareho naming alam, Miss Hart, na habang nasa iisang bubong kami, hindi pa yon ang huling gabi na mangyayari yon. Makalipas ang 1 buwan ng routine namin at pananatili ko sa bahay ni Kuya Randy at Ate Diana, sa wakas ay may dumating na magandang balita. Isang umaga, habang nagche-check ako ng cellphone, may tumawag na hindi pamilyar na numero. May tumawag na construction company sa Laguna. Pwede na daw akong pumasok next week. Pagkatapos ng ilang buwang paghahanap, may trabaho na ulit ako, Miss Hart. Pero habang masaya ang isip ko, may kung anong kumukontra naman sa puso ko. Dahil alam kong kapag tinanggap ko ang trabaho na yon, kailangan kong umalis sa bahay ni na Kuya Randy. At kailangan kong lumayo kay Diana. Noong gabing yon, sinabi ko sa kanya ang balita habang nasa kusina kami. Ate, may trabaho na ako. Tumingin siya sa akin. Talaga? Tumango ako. Sa Laguna, construction site. Saglit siyang natahimik.
Ngumiti siya pero may lungkot sa mga mata. Congrats, Bernie. Buti naman. Pero alam naming pareho kung ano ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, magkakalayo na kami. At marahil, yun na rin ang tamang mangyari. Dahil habang nasa poder ako nila, patuloy lang kaming gumagawa ng kasalanan. Hindi ko nga mabilang kung ilang beses na naulit ang mga gabing lihim naming dalawa. Sa tuwing wala si Kuya Randy, sa tuwing tahimik ang buong bahay, sa tuwing pareho naming pinipilit kalimutan kung sino kami sa buhay ng isa't isa. Pero habang tumatagal, mas lalo ring bumibigat ang konsensya ko. Lalo na kapag kaharap ko na si Kuya. Ang kuya kong walang ibang ginawa kundi tulungan ako. Ang kuya kong buong tiwalang pinatira ko sa bahay niya. At lalo na kapag kaharap ko si Kyle. Ang pamangkin kong walang kaalam-alam sa lihim naming dalawa ng nanay niya. Kaya kahit masakit, Miss Hart, alam kong kailangan ko talagang umalis. Ilang araw bago ang alis ko, kinausap ko si Diana sa likod bahay habang naglalaba siya. Ate, aalis na talaga ako sa Sabado. Tumango siya. Alam ko, may katahimikan sa pagitan namin. Hindi ko alam kung ano pa ba ang dapat kong sabihin. Sa huli, siya na rin ang unang nagsalita. Siguro mas mabuti na rin to, Bernie. Mahina niyang sabi. Para matapos na ang lahat. Tumango lang ako dahil alam kong tama siya. Nang araw ng alis ko, maaga akong nag-impake ng gamit. Nagpaalam ako kay Ate Diana at kay Kyle. Si Kuya Randy naman ay wala sa bahay dahil nasa biyahe siya. Pero tinawagan ko pa rin siya. Kuya, maraming salamat sa lahat. Sabi ko sa phone. Loko ka, kapatid kita. Sagot niya, mag-iingat ka doon. Salamat kuya. Hindi niya alam na habang nagsasalita siya sa phone, mas lalo akong kinain ng konsensya. Mabilis na lumipas ang isang buwan, Miss Hart. Nasanay na ako sa trabaho sa construction site. Mahirap ang trabaho pero maayos naman ang kita. Akala ko unti-unti na ring mawawala sa isip ko ang lahat. Akala ko makakalimutan ko na si Ate Diana. Hanggang isang gabi, tumawag si Kuya Randy. Bernie, masaya niyang bungad. O kuya, kamusta? Tito ka na ulit. Napakunot ang noo ko. Ha? Ay nako, pag-asawa ka na nga. Natatawa niyang sabi. Buntis si Diana. Parang tumigil ang mundo ko sa sandaling yon, Miss Hart. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Buntis? Oo, kagagaling lang namin sa check-up kanina. Narinig ko ang saya sa boses ng kuya ko. Habang ako naman, parang unti-unting nanlamig ang buong katawan ko. Dahil isang tanong ang paulit-ulit na sumasagi sa isip ko. Paano kung sa akin ang batang yon? Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Takot ba? Guilt? O kaba? Pagkababa ng tawag, matagal akong nakaupo sa kama ng barracks namin sa site. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Sa loob ng isang buwan na wala ako sa bahay nila, maraming beses kong sinubukang kalimutan ang lahat. Pero ngayon, parang bumalik lahat ng bigat sa dibdib ko. Kaya po ako sumulat, Miss Hart. Hindi para maglinis ng konsensya, kundi para manghingi ng payo. Sa tingin niyo po ba, hahayaan ko na lang ba na tangayin ng agos ang sapantaha kung baka ako ang ama ng batang dinadala ni Diana? At hayaan si Kuya Randy na palakihin ang batang yon bilang sarili niyang anak. O mas mabuti bang kausapin ko si Diana tungkol dito? Hindi ko po alam ang tamang gagawin. Dahil sa isang banda, ayokong sirain ang pamilya ng kuya ko. Kaya kayo na lang po ang tinatanong ko ngayon. Sana po ay makarinig ako sa inyo sa pamamagitan ng inyong mga komento. Naghihintay ng kasagutan, Bernie.